Nakakulong na sa Quezon City Jail ang 6 sa 8 na arestong kapwa-akusado ni dating Congressman Zaldico. 8 ang hinahanap pa, kabilang na si Ko. At kanina isinilbi ang warrant of arrest sa bahay ng dating kongresista sa Pasig City kung saan may mga nakitang vault at maleta. Saksi si Marisol Abduraman. Natatakpan ng puting lona ang buong bako ng bahay na ito ni dating Congressman Zaldico sa isang exclusive subdivision sa Pasig City. Sa kalsada naman sa labas lang ng gate, nakalapag ang ilang kahon at bag. Ipinakita ng abogado ni Ko sa mga pulis ang lamang mga relo ng isang kahon. Ang iba, hindi na binuksan. Nagtungo roon ang NBI at PNP-CIDG bago magtanghali para isilbi ang arrest warrant laban kay Ko. We are here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan 5th, 6th, tsaka 7th Division for malversation, violation of Section 3E, Section 3H of RA 3019 against accused Elizalde Salcedo Co. In your presence, we will enter the premises for you also to witness the proper implementation of the warrant. We consent only insofar as the warrant of arrest. Any search is limited to plain view. Pinasok at chinek ang loob ng bahay. Pinasok pati mga kwarto sa basement. May isang kinakalawang na vault pero hindi binuksan. Ito ay implementasyon lamang ng kanyang warrant of arrest kaya gaya na naging usapan sa mga abogado ni Zaldico. Walang search as usual na gagawin kundi ito ay plain view search lamang para matiyak kung nandito nga ang subject ng kanilang warrant. Marami pang mga kahon ang nasa living room. May mga paintings din, pati mga crates, bags at personal na gamit. Mga maletang iba't iba ang laki naman ang nasa loob ng mga pinasok na kwarto. May mga vault din na iba't iba ang laki. Nakabukas ang iba. At sa isang kwarto pa, makikita rin ang marami pang mga kahon. Makikita nyo ito, mga cargo boxes. And then, maraming karton, maraming ano dyan. No, that we don't know what she is. And then, of course, yung vault. Suitcases. Yeah, but we don't know kung anong laman yan. It seemed the procedure was followed. As agreed, plain view search. Wala naman pong untoward incident. So we're glad that the authorities respected our client's wishes. Inukutan din ng mga otoridad ang labas ng bahay pero hindi nakita doon ang dating mambabatas. Alam naman namin na wala sila rito. But again, this is a process. This is a procedure, no, para doon sa pag-return namin ng warrant. Yun yung last address na which is written doon sa warrant of arrest niya. Tinanong ang abogado ni Ko kung nasaan ang kanyang kliyente. We do not know. I'm sorry. Si Attorney Apostol ang tumanggap at pumirma sa warrant of arrest kay Ko. Did you know na the warrant will be served today? We were just told to come to the house. Wala kaming alam na may warrant or anything. So you knew that there's going to be the serving? No, hindi naman. We weren't informed. We were just informed na, we need you to be there. May emergency lang. That's all we were told. Nitong Sabado, pinuntahan ng mga pulis sa Taguig ang unit ni Ko sa isang luxury condominium pero wala silang inabutan doon. Noong Biyernes, inilabas ng Sandigan Bayan 5th, 6th at 7th Division ang warrant of arrest laban kay Ko at 15 iba pa. Kaugnay sa umano'y substandard na 289 million peso road deck projects sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Kahapon naman naaresto sa isang bahay sa Quezon City ang isa sa mga akusadong si Dennis Abagon, OIC Chief ng DPWH Mimaropa, Planning and Design Division. Hindi pinangalanan ni Abagon kung sino ang may-ari ng bahay, pero kinumpirma ni DILG Secretary John V. Cremulya na pagmamay-ari ito ng Vice Mayor ng Bansud, Oriental, Mindoro. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. Kung he was renting or he was being hidden, Sa panayam ng GMA Integrated News kay Bansod Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Merano, inamin niyang siya ang may-ari ng bahay kung saan natunton at naaresto si Abagon. Pero anya, pinapaupahan lang niya ang bahay at walang ugnayan kay Abagon. Nakipagtulungan pa raw siya sa NBI para maaresto si Abagon at nagbigay pahintulot na pasukin ang bahay. Kasama ni Abagon, iniharap sa Sandigan kanina ang 7 pang naaresto at sumukong mga opisyal at dating opisyal ng DPWH. Sina dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan,
mga assistant at regional director na sina Jean, Ryan Altea at Ruben Santos, mga division chief na sina Dominic Serrano at Juliet Calvo, project engineer na si Felizardo Casuno at accountant na si Lerma Caico. Una silang iniharap sa Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act Section 3E, isang bailable offense. Pero non-bailable ang kaso nilang malversation ng public funds sa Sandigan Bayan 6th Division dahil sa higit 8.8 million pesos ang di umano'y ninakaw na pondo ng gobyerno. Hindi kasama sa kasong malversation si Calvo, kaya tanging siya lang ang nakapagpiyansa ng 90,000 pesos at nakauwi matapos iharap sa korte. 3:36 ng hapon, ipinasok sa Quezon City Jail Facility sina Abagon, Pakanan, Casuno, Serrano, Santos at Altea. Sumailalim sila sa pagkuha ng mugshots at personal nilang impormasyon at medical check-up. Sabi ni Remulla, sama-sama sa iisang kulungan ang 6 at walang special treatment. Wala ho kami binibuksan na special wing. So kung saan yung mga general population ng Quezon City inmates, doon rin sila nakatira ngayon. Pare-pareho lang po ng kanilang tasking. Pagkain ho nila, pare-pareho. Hindi pa handa ang kulungan para sa mga babae sa QC Jail, kaya si Caico ay ididetine sa female dormitory sa loob ng Camp Karingal. 8 akusado ang hinahanap pa kabilang si Zaldico. Isang at-large na yung mastermind nila lahat, si Zaldico. We are waiting for the court's action on cancellation of his passport. And then yung red notice is in effect. So, baka mahanap na natin anytime soon. Big fish are coming soon. We should expect the Discayas, the senators, the congressman. Within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang nakukulong na. Sa impormasyon ng DILG at PNP, sa New Zealand ang last known location ni Aderma Angeline Alcazar, ang president at chairperson ng board of director ng SunWest. Nasa New York naman daw si Cesar Buenaventura, ang treasurer ng SunWest. Sinasabi na sa Jordan naman si Montrexis Tamayo ng DPWH. Ayon sa DILG, 3 sa mga akusadong nasa abroad ang nagpahayag sa pamamagitan ng kanilang mga abogado na sila'y susuko. Binigyan sila ni Remulla na hanggang Huwebes para iharap ang sarili sa mga otoridad. Alam namin kung nasaan sila. Alam namin kung anong address nila abroad. Nakita na lahat. There's no use hiding. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.